Hi sir, excuse me po. Yes. Okay lang ba sa'yo na ma-interview kita about life? Naghahanap kasi ako ng stranger na pwede kong ma-interview about life. If okay lang sa'yo. Okay lang. Anong name mo? Jonathan, Si Jonathan. Ano ang source ng happiness mo? para sa akin, pamilya. Sila yung nagbibigay ng lakas, inspirasyon para sa mga bawat araw o kilos na ginagawa natin. Halimbawa, tulad nito, kaya ako bumabiyahe para sa kanila, para sa pamilya. Gaano ba sa'yo ka-importante itong pagta-tricycle mo? Sobrang importante kasi dito kami kumukuha ng makakain sa araw-araw. Kung hindi ako babiyahe sa isang araw, hindi kami kakain. Sasapat ba yung kita mo sa pagta-tricycle lang? Hindi ko masabi kasi may araw na kumikita, may araw na hindi. No, depende sa sitwasyon, sa pagkakataon. So proud ka sa pagiging tricycle naman? Oo naman, kasi isang marangal na trabaho to. Kumbaga, wala kang tinatapakan tao dito. Malinis na paraan, kinukuha ko yung pera. Hindi ko dapat kahiya to. Nice one. Para sa'yo, paano ba ang maging isang tunay na masaya? Ang maging isang masaya, buo yung pamilya. Walang kahit na anong problema, sagana. At ang importante, kompleto. Importante yon, dapat kumpleto yung pamilya. Meron ka pa bang ibang sideline? Meron naman, nag-online selling ako. Actually, ito, tulad nito, nagbebenta ako ng mga cup. May araw na kumikita, may araw na hindi. Pangalan ng page ko is Kupal Pau Pau Pau. Ayun, pwede kayo rumoski doon ng aking mga cups. Anong pangyayari sa buhay mo kapag inisip mo malulungkot ka? Speaking of malulungkot, kasi yung airmat ko, nagdadialysis siya ngayon. Nalulungkot ako kasi, alam mo yun, nararamdaman mo kasi may edad na eh. Siya na. Wala akong magawa. Wala akong magawang tulong pinansyal. Kasi yung kinikita natin, sapat lang para sa pamilya. Minsan nga kulang pa. Nahihiya rin ako sa mga kapatid ko. Bali, ang tanging naitutulong yun, service. Ayun lang yung nagagawa akong tulong, service sa tricycle. Kasi yung kinikita ko para sa pamilya ko, is kulang pa. Nahihiya ako sa airmat ko. Wala akong maabot na pinansyal na tulong. Gaano mo ka mahal yung magulang mo? Mahal na mahal ko yung airmat ko. Hindi ko lang may pakita sa kanya, pero siya, mahal na mahal ko siya. Sobra. Kahit sa ganitong trabaho sa pagta-tricycle, kahit pa paano nakakatulong ka pang service sa magulang mo sa pagdadialysis niya? Nahatid ko siya mula hospital hanggang sa Timbao. So ayun lang yung way ko para makatulong sa kanila. Sa mga kapatid ko, pasensya na kayo mga tol. Kung minsan wala akong may abot ng pinansyal na tulong. May pinagsisisihan ka ba sa sarili mo? Marami akong pinagsisihan. Sa sobrang dami, hindi ko na mabilang. Pero lahat ng mga ginawa kong kasalanan noon, nung araw, pinagsisihan ko na yan. Hindi ko na babalikan. Ano yung gusto mo ipayo sa mga katulad mong anak para sa kanilang mga magulang? Mahalin niyo yung magulang niyo, mga tol, habang nabubuhay pa, habang malakas pa. Kasi darating ang panahon, hindi sila laging nandyan. Darating ang panahon, iiwanan din nila tayo. Naiisip ko pa lang, pag dumating yung panahon na yun, iniisip ko pa lang, tol, parang ang bigat sa puso. So sana handa tayo pag dumating yung panahon na yun. Sorry. Experience ko na, tol. Maging mabait kayo sa mga magulang nyo, tol. Mahalin nyo yung mga magulang nyo. Kung ano yung mga gusto nila sa inyo, o kung mga pinagbabawal sa inyo, sinasabi nila yun para sa inyo, hindi para sa kanila. Sundin nyo na lang. If ever na makausap mo in the future yung sarili mo, ano yung gusto mo sabihin sa kanya? Self, alam ko, kaya mo yan. Yung mga pinagdadaanan mo ngayon, manatili ka lang, matatag, yung tiwala sa Panginoon. Kahit anong problema ang dumating, laging siya yung unahin mo, siya yung tatawagan mo. If ever na mapanood to ng mga tao, ano yung mabibigay mong inspirasyon sa kanila? Message para kapulutan ng aral ang naging experience ng buhay mo. Hanggat kaya mong magbago, ngayon pa lang, simulan mo na. Kasi alam mo yon, hindi mo masabi yung panahon. Baka kailang huli na, tapos gusto mo na magbago, hindi mo na magagawa. Kasi huli na. Thank you, maraming salamat.